Happy morning! Narito ang news update para sa Task Force Kasanag Elite 88 na kung papaano ay kaakibat pa rin ang TESDA. At panuuri natin ang mga iba pang bagong impormasyon mula sa naturang president ng TFK na si Dr. John Chong at ang iba pang mga directors or opisyales na naturang samahan na kilala nga na talagang masigasig dito sa ating bansa. Kaya alamin natin at kung paano sinasagawa nila itong kanilang samahan at nakatutok ngayon sa kahirapan ng mga miyembro at kung iba pa na maaari nilang matulungan. Kaya panoorin at pakinggan ang kanilang mga bagong updates. And pakisuyo na rin po yung sa TESDA natin. Thank you. Well, in fact, it is a big opportunity na ang ating mahal na Secretary Mangudadato nag-pledge ng partnership sa ating organizations at siguro tulungan, hindi lang tutulungan ng TESDA. Ang TESDA rin tutulungan din ang aming organization kasi ang aming vision is more on poverty alleviation. Paano natin mabawasan ang kahirapan at pwedeng dagdagan ng mayaman. So, one of our target, maparami yung mga training center at ang ating mga out-of-school youth maka-avail din ng program ng ating TESDA, especially sa scholarship. So, yan ang aming iniikot at ang aming panawagan sa mga out-of-school youth na i-avail nila ang programs ng TESDA at pwede silang lumapit sa mga TESDA accredited training center or mismo sa office ng TESDA sa kanilang mga region. Alright, sir. And to add more doon sa activity namin, we will be having an orientation and training program sa TESDA compound, TESDA Central, located at Taguig. Service Road, Taguig. Yes. So all the partners and TBI owners will be joining us as attendees. Alright. Sir, so yung araw na narito po sa main office naman ng Kasanag, anong araw po yan? Para malinaw po, para doon sa mga gusto pa po na mag-join sa inyong samahan. Well, in fact, dito tayo tuwing Tuesday and Thursday, parehas ngayon, Tuesday, dito tayo sa ating opisina sa Malacanang. So, in other day naman, pupunta naman tayo, in WF naman tayo doon sa TESDA. So, anytime ang aming organizations ay pwede rin mag-join dito sa Elite, pumunta lang dito sa ating opisina. Sir, ano pong nangyari doon sa Mindanao pagpunta niyo? Well, in fact, ang pagpunta doon ay una-una yung pagbibisita namin sa aming mga chapters, At pangalawa, to inform them na mayroon tayong programs na makatulong sa mga scholars, especially sa mga willing mag-join sa appeal ng TESDA programs. So parang ginawa na lang natin yung mga chapters natin doon na magiging sila lang rin ang mag-inform sa public about sa program ng TESDA. Alright. Ma'am Nancy, mga ilang bilang na po kaya tayo ngayon na mga member ng Kasanag buong national na po? Sir, yung Kasanag itself is around... Napakalaki na yung Kasanag organization as the force multiplier. Umaabot na kasi sa 200,000 plus. Pero yung elite, napakaliit lang ito at napakakunti. Pero sila naman ang mga invisible. Ibig sabihin, hindi sila makikita, pero malaki ang ginagawa. Gusto ko lang ipakilala si Ma'am Nancy as our spokesperson again. Siya yung magiging tagapagsalita namin kung wala ako dito. At siya rin ang magbibigay ng mga public informations kung may tatanong regard sa program ng aming TFK. Anyway, yung elite natin napakakunti lang, especially may mga officers from other government agency na naging partner namin dito. So ito ay hidid ng aking kapatid, si Tita Chu, and then Ma'am Nancy is also the administrator of this organization. Dinagdagan lang natin ang trabaho niya. So we have a board officers from Adonis Norman, Engineer June, Kasuway,
Kasuway o kasaway. So may mga professional din si Engineer Rod, isang civil engineer din, si Engineer Ro, engineer din niya, no? Sila yung mga board natin, including myself, no? So yun ang mga top officers dito, mga professionals, no? So may mga talaga, may mga tinatawag natin kakayahan sa pagtulong. And composed of engineers, retired police and army, mga there is also a lawyer. May mga lawyers din tayo na nag-join dito sa Elite. All are professionals, kaya Elite. May project po bang TESDA para sa mga member ng Kasanag? Well, in fact, napakarami, no? Especially sa scholarship, no? Ang una-una, yung may mga members kami na gustong mag-training ng welder. Gustong sa mga babae naman, pwedeng mag-training ng hilot or massage, barista, bakery, wala nung mga pwede nila isalian kasi 360 yung course ng TESDA eh. May bookkeeper, no? Napakarami, no? Napakaraming course na kung pwede sila doon ay sila mismo ang aming mga members ay maka-avail ng program, especially sa scholarship. Umpisa na po yung mag-avail ng mga member na Kasanag? Well, in fact, nag-uumpisa na ngayon. Nag-uumpisa na kasi halos lahat naman ng region ng TESDA, pwede namang puntahan kahit sino eh. So malinaw sir, nakatutok po tayo ngayon sa pangkabuhayan and para sa kanilang mga edukasyon ang inyong samahan ngayon. Yes, parang sabihin na natin na poverty alleviation at sa poverty alleviation, number one kasi na ay may trabaho ang tao eh. O kasi makakatulong talaga ang isang Pilipino na may trabaho, no? Kisa walang trabaho, di makaisip na kung anong magawa, no? Pero kung tutulungan natin sila makapagtrabaho with the skilled nila, ay malaking bagay yan. Pero sir, hindi naman po kayo tumatanggi kapag meron pang lumapit sa inyo na nanghihingi ng tulong, halimbawa sa naapi ng gobyerno or ng private sector or ano pa bang mga services, ma'am, na maaring itulong pa ng Kasanag or ng Elite para doon, bukod doon dito sa nabanggit na TESDA, yung mga issue, ganyan. Yes, nung meron kaming email ad, no? Meron tayong email ad, siguro alam naman ng lahat, no, na meron tayong email ad na ay kasanag@yahoo.com at may mga Facebook din kami, may mga siguro by district, baka may website na rin. Pwede naman nilang ma-email. In fact, karamihan naman ng complaint regard sa mga injustices ay nai-email naman sa aming official email ad. So lahat yan ay kino-complaint din namin. Kaya ang role namin is facilitator lang eh. Halimbawa, may complaint ng isang institution or isang private persons. Pag na-email sa amin, ginagawa namin ng letterhead yan, like this, no? Tapos pinapareceive namin sa concerned agency. So itong letterhead ay gamitin namin to inform the concerned agency na mayroon kayong mga ginagawang hindi maganda based to the records, based sa complaint, based to the evidence. So, ayuntayin din namin yung response sa amin ng concerned agency like DPWH, DILG, ano pang mga agencies, government national. Pag-reply sa amin, yung nag-email sa amin, nire-replyan din namin na ito na yung result ng inyong request. So, parang ganon, hanggang dadating siguro, kung minsan kinakasuwa na para kung matibay naman ang ebidensya, based to review ng aming legal counsel, automatically, kaso na talaga ang mararating yan. Pero hindi kami namin personal, Sabi ko nga, dalawang image namin, kakampi at kalaban. Kakampi naman kung gumawang matino. Pero pag gumawa ng hindi maganda at against the law, so mas ispiliin namin na maging kalaban ang masama kaysa panigan natin. Alright sir, speaking of kakampi, halimbawa ang gobyerno naman ay nasa tama at naabuso din po sila sa mga agreement katulad na lang kanina po sa aming Tresco, government to private, sila naman ang naabuso. Kumakampi rin po ba kayo doon kung sakaling kailangan nila ang tulong nyo? O yes, paano kayo tumulong kapag ganun? Yes ma'am, no? Well, in fact, marami namang talagang mga government official, kahit government official kung minsan na ano rin eh, nabudol din. Opo. Marami kasi ngayon, nabudol especially sa mga agreement, no? Malagay sa alanganin ng isang official o isang department head
ay magkakaroon ng problema. Kasi kung minsan, hindi naman lahat, no? Kasi ang kaso kasi ginagawang negosyo kung minsan eh. No? Pag hindi ka sumunod, kakasuhan ka. Pag kinasuhan ka, pag arigluhan, gigipitin ka. So sana hindi gano'n, no? Ako naman through this program, to this media, no? Nananawagan naman talaga tayo sa government paulit-ulit eh, na sana huwag gawing negosyo yung pagkakaso. Kasi may mga kasamahan tayo kung minsan, may mga organisasyon, hindi naman lahat. Pagkatapos ma-file ang kaso, makipag-arigluhan, wala na ang advocacy. Kasi hindi tayo gano'n. Dapat we will pursue in whatever the law, no? Kung ano ang, kaya sabi namin palagi, nobody is above the law, no? Tsaka hindi tayo na personal, ang sa amin lang, sa aming organization, we stand what is right. Kasi kung hindi na natin ituloy yan, walang mangyari sa ating bansa. Kailangan, as pro-government organization, we support the government, pero kailangan, kung mali din ang gobyerno, ay dapat din tuturuan at dapat din i-correct natin. Sir, paano po lumapit ang gobyerno sa inyo kung sila naman po ang nadihado? Well, in fact, para sa akin, nandyan na lahat ng resources sa government eh. I think as the whole government is concerned, hindi madidihado ang gobyerno. Pwera na lang sa individual persons. Baka nadihado, tao lang. Yung bagasan, tao lang ng gobyerno. Pero as the whole government, as I believe, government there is resources. Nandyan na lahat sa gobyerno. Nandyan na lahat sa kanila. Wala nang ibang matutunguhan ng tao ang gobyerno. Pero, sabi ko nga, the government is good. The government is very, very good. Except persons in a government. Ang magkakamali dyan ay ang tao sa gobyerno. Pero ang gobyerno, I believe, maayos, maganda, at napakaganda ng gobyerno natin sa Pilipinas. Kung saan ka ba nakakita ng gobyerno? Ikaw na terorista, pag nag-surrender ka, may pera ka pa, may pangkabuhayan ka pa, saan ka ba nakakita ng gobyerno? Napakaganda ng gobyerno sa Pilipinas. This is a good government in the Philippines, no? Pero ang problema natin dito, hindi ang gobyerno, ang nagpapatakbo sa gobyerno na mga kurap. Kaya kailangan, sabi na ni partner Bernard, kung siya ay mayaman, magbili na lang siya ng yung parang sniper. Kasi ang problema kasi ang mga kurap diyan sa gobyerno. Pero ang gobyerno, as what I believe, that this is also the principle of our organization. Napakaganda ng gobyerno. Kaya nga kami sagsali sa gobyerno Kaya nga kami naging partner ng TESDA At ako din ay naging part ng government kasi napakaganda ng gobyerno natin. Maniwala kayo, maganda at maganda ang gobyerno ng Pilipinas. Ang problema lang natin yung mga tao dyan na nagpapatakbo. Ang TESDA, kahit sino ka, kahit nasa kulungan ka nga you can avail the TESDA, no? Kasi ang kanilang sa ID lang namin makikita TESDA lahat lingap. Ibig sabihin no discriminations. Kahit na senior citizen, pwede kang mag-avail dyan. As long as there is a program from TESDA na anong gusto mo, mag-avail ka ng scholarship, pwede, no? You can go to the nearest TESDA office and ask for any information from them, no? Tanong kayo anong pwede dito, anong pwede dito. At ang TESDA as being the public servant, being a civil service servant, magbigay sa inyo ng kaalaman, magbigay sila ng nararapat, no? At kung may mga suplada diyan at may hindi maganda, no? Pwede nyo isumbong sa atin at kasi as a public servant, you need to be served public talaga. Napakaganda, alam mo yung NC, National Certificate. You just imagine parang civil service yan. Eligibility yan, no? Na ikaw ay isang national certificate na manughilot, no? Kasi ngayon, kahit nag-apply ka ng massage, kailangan mo ng TESDA in situ, di ba? Kung mag-apply ka ng driver, kailangan mo ng TESDA. Apply ka ng waiter, may TESDA ka na. Apply ka ng lahat, no? Even seaman, even mga professional teachers natin for their promotion, kailangan nilang TESDA in situ, in situ. So, kahit anong trabaho, kahit konduktor sa sa mga bus, may TESDA na yan. Security guard, may TESDA na rin yan. So, para bang lahat ng mga Pilipino na gustong magkaroon ng certificate, makatulong sa kanya ang being the national certificate kasi NC, national certificate, pwedeng gamitin sa abroad, pwedeng gamitin dito sa local or sa mga government. Yes, ito si Ma'am Welma. Papadala ko nga yung kanyang certificate to Japan, Welma Suzuki. So dito pagaling yan, no?
Siya ngayon ang ginawa kong director or coordinator sa Japan chapter. Mayroon din kaming Italy chapter, no? At mayroon din sa US. Ngayon, nag-ano na rin kami ng part ng Middle East. So may mga international chapter tayo. Dito rin nag-ask ng mga requirements. So tuloy pa rin, no? Pero yung hindi na namin makokontak na mga, kasi ang mga Japan kasi dati na mga members namin, mahirap makipag-usap. Alam ni partner Bernard kasi dadaan ka pa sa anong tawag nito, yung interpreter, no? So, yun sana, no? Ngayon, itong magandang balita, pwede ka na mag-aral sa TESDA ng language. Pwede ka mag-training ng language ng, ng Japan, no? So, yun ang gusto ko pag-aralan, yung Japan, kasi nahirapan talaga ako magkipag-communicate doon. Oh. Doon sa NCR TESDA, meron doong mag-aral tayo ng language. Kasi number 1 na kailangan ng Hapon yun. Hindi tayo makapag-communicate sa kanila. Tulad ng presko namin ni paring Bernard doon sa Manila Pens. Naku, napakahirap talaga makipag-usap sa kanila kasi dadaan ka pa. Nag-interview ako ng Nihongo doon, sir. Nandun ka, ma'am, siguro? Nandun po ako. Ang dami okay. pong viewers. Oo, ang dami namin doon ng mga task force ko. ngayon, yung tinatawag na communications or languages. So, napakalaking bagay ang TESDA in term of languages. Kasi mayroon na silang language training. Alright. Ma'am Nancy, ano po ang maipaabot niyo sa mga members na kasi kayo po ang na-encounter din ng mga medyo issue or baka may sumakit ang ulo nyo. Baka mayroon hindi nakakaintindi. So, ito na po, samantalahin natin na ipaabot niyo rin po yon. Sa mga members ng Kasanag, you're all welcome sa office kung may mga details or information kayo na gustong ma-reach. And also, we encourage you to be part of the alleviation of poverty na advocacy natin, wherein mag-enroll kayo sa TESDA. We will be the one to facilitate dahil nakalink po tayo sa TESDA and marami po kayong mapagpipilian para to fit your skills para makapag-enroll and at the same time makakuha kayo ng scholarship, which is the NC, yung National Certificate in accordance with your course. This is the NC certificate is the qualification for you to enter for a job, for skills locally and nationwide po yan. Sir, last na po, yung sa mga family ng mga members ng TESDA, hanggang ilang generation sila or tuloy-tuloy po ba? Tuloy-tuloy. Or automatic member din po ba sila? Ang sa atin kasi sa Task Force Kasanag ay may kailangan talaga ng seminar. Parang nire-refine na rin namin yung members kasi mahirapan din tayong kumuha ng members. Hindi natin alam, wanted pala. So, sa ngayon, nagre-require talaga kami ng NBI clearance once you join the organizations para naman maproteksyonan yung aming organization. So, may kailangan talaga, nagre-require na kami ngayon ng clearance to protect the organization. Nag-clean up po kayo nung nakaraan? Yes, ma'am. Maraming rin tinanggal. Marami rin na pumasok kasi organizations, sa ngayon, 15 years na kami this coming July 3. 1 year kami ni paring Bernard sa Mindanao. So ngayon naman, pupunta naman kami ng Bohol kasi ang 15 years namin sa Bohol na. Siguro by next year naman, balik kami ng 2025 dito naman sa Luzon. Kasi yung 13th anniversary namin, Pampanga. Wala ka doon, paring Bernardo. Pampanga. Hindi lang ako sumali. Hindi ka sumali. So, Pampanga, tapos sa Mindanao, tapos ngayon Bohol, pero babalik kami by 2025 dito na sa Luzon. This year, sa Chocolate Hills, swimming. Sir, yung totoo lang po, pwede pong magbigay po kayo ng mensahe sa mga hindi nakasunod, lalo na sa pinaalis ninyo, para naman po alam nila kung bakit at talagang kailangan yung gawin. In fact, alam naman siguro ng mga members namin kung ano ang pinasok namin sa organizations. Una-una, mayroon kaming guidelines, mayroong instruction, written yan. So, pag nagkakamali sila sa mga ginagawa naming instructions or guidelines, una-una pinapaalam na namin naman sa kanila. Hindi naman bigla-bigla talagang tinanggal, no? Mayroon naman due process yan.
May first offense, may second offense, at ang pinaka-worst, ang third offense kasi terminated na yan. So, bawat naman hindi naman guilt ang aming committee kasi lahat naman ng proseso ay binigay sa kanila. So, yung iba, first offense, nagre-resign na lang. Sir, Kasi alam naman nila ang kaidatnan. Kung nag-resign ka, ibig sabihin parang guilt ka na. So, hindi ka na mag-explain, no need to explain. Sir, okay lang po ba magbigay ng halimbawa ng dahilan na pinaalis? Kahit isa lang po. Una-una lang naman na mga violations, no, is number one is corruption. No? Kasi we are anti-corruption. Tapos, anti-corruption tayo, pero sa loob ng organization natin, mayroong nakawan. So, number one na reasons, okay lang yung mga pasaway kung minsan, hindi maka-attend, explainable yan, o may mga ginawang ano dyan. Pero ang ating advocacy is anti-corruption. Pero kung ikaw may corruption, ba't ka patatagal dyan? So yun ang mga reasons na marami talaga ang natanggal. It's because of corruption. Alright, thank you, sir. And last message po? Meron pa kayo? Last message. Again, we're inviting you sa May 3 sa ating TESDA orientation training for a more accurate information coming from the expertise of TESDA personnel. Anyway, ito lang, no? Dito naman sa TESDA, although I'm not the spokesperson of TESDA, pero dahil na rin partner rin ako dyan as consultant, sa TESDA is lahat lingap. Ibig sabihin, sa TESDA, no discriminations. Lahat ng gustong mag-avail ng program ng TESDA, everybody is welcome, no? At kung mayroon gustong mag-join dito sa aming TFK Elite, everybody is welcome. Basta importante, pasado lang sa mga requirements ng aming organizations, no? So, tulong-tulong tayo sa bansang Pilipinas kasi ang aming advocacy is to love God and our country. So, yun lang ang panawagan ng aming organization, magtulungan para sa ating bansang Pilipinas. Alright, so malinaw yun at narito pa ang iba pang mga detalye sa mga directors ng TFK Elite 88. Director po ng Mindanao. Tama po ba na kasalan? Alright, Sir June. Alright, Sir Hoti. Alright, so sir, di ba po lumuwas pa kayo mula pa sa Mindanao patungo dito sa Manila? So ano po yung inatinan nyo ngayon na event sa Actually, nag-attend po kami ng TFK Elite 888 with the partnership of TESDA sa ginawa ko na fundamental TVI for operation. Sir, ano po yung ginagawa ng inyong samahan ngayon? Bilang isang director, so ano po yung pangunahin na gusto niyo na ipaabot doon sa inyong mga miyembro at bakit po? Okay, kagaya po ng ating founder na we are against criminality, illegal drugs, terrorism, and corruption. So, ito po, ginagawa po natin ito para po makuha po natin yung kapayapaan na inaasam-asam natin. At alam naman nating lahat na pag may kapayapaan ng isang lugar, progreso po ang susunod. Kaya kami po bilang mga advocator, Task Force Kasanag International Officer, patuloy po na kumikilos para po sa inaasam-asam natin na kapayapaan sa ating bansa. Sir, kasano po yan na ano po ginagawa ninyo ngayon doon sa Mindanao? Na nagawa nyo ng tulong, parang gano'n, or action, meron ba? Oo, meron kaming mga ginagawa ngayon, kagaya ng pakikipag-partner ng Task Force ng TFK Elite sa TESDA. Ang mga Task Force Kasanag International member po, sila po ang #1 beneficiary po na magkakaroon po ng scholarship program sa TESDA. At yun ang aming nilalakad dito ngayon sa Maynila para po talagang malaman namin o talagang matutunan o makuha talaga namin yung pinakabuod kung ano talaga yung dapat gawin para po ma-share or maipalaganap natin ang magandang balita galing sa TFK Elite 888 at TESDA na makuha po natin uli, lalong-lalo na po yung mga out of school youth
na kailangan maibalik po natin sila sa paaralan para po matuto at para po magkaroon ng sariling kakayanan para po sa kanilang paghahanap buhay. Hindi lang po dito sa lokal, kundi maging abroad, si TESDA po, TFK Elite ay makakatulong. Alright, sir, magandang balita pala yan doon sa lugar ninyo. Ano po? Bagaman national po yung TESDA, pero dahil po sa inyo, sa pangununan ninyo, ay pwede kayong lapitan ng kahit hindi po ba member, pwede pong lumapit sa inyo. Anyway po, kahit na hindi member Kasi po, parang ayon yun kay Dr. John, na yung sa yung chairman na maaari daw po yata. Pero sa Mindanao, syempre yung kaayusan ninyo, baka kayo po kasi ang director eh. Opo. So, ina-allow nyo rin po ba yun na kahit di po member, ay pwede po nga humingi ng tulong sa inyo para makapag-aral po sa TESDA na ninyo. Okay po. Yung mga hindi member po, kagaya po ng sabi po ng founder namin, ang number one beneficiary talaga is yung mga member ng Task Force Kasanag International. So kung hindi ka pa member ng Task Force Kasanag International, so we are welcome, and you are welcome to be a part of Task Force Kasanag International para po ma-avail nyo po yung scholarship program na binibigay po namin sa lahat ng miyembro ng Task Force Kasanag International. Alright sir, thank you so much at malaking pag-asa pa rin po sa mga hindi members ng Kasanag. And saan po yung location? And paano po kayo makontak kung sakali po? Kasi tingin ko medyo mahirap po sa lugar ninyo ba yung paglapit? Dahil di ba ganun kalayo sa mga area? Nasa ano po ba kayo, syudad? Okay. Yung lokasyon po namin, huwag po kayong mag-alala dahil ang tropa po namin or kami mismo na mga direktor, pati na yung ang commander, mga kasama ko dito, hindi nyo po kami kailangan problemahin kung paano nyo po kami marating o mapuntahan. Kami na po mismo ang pupunta sa lugar ninyo. Anyway, last week po inikot po namin ang buong Cotabato. Mayroong mga school na po tayo dyan, specifically sa Lake Cebu, sa Isulan, sa Kidapawan, sa Makilala. And dito naman sa Davao City naman is mayroon po tayong 3 school na dyan na bubuksan. Meron din po tayo sa Monte Vista, sa Carmen, sa Panabo. Kaya kami po nagsusumikap na mabuo po namin ang Task Force Kasanag International kasama ang Elite 888 at TESDA na lahat po ng lugar ng Mindanao ay maabot po namin para po sa ating mga out of school youth na mga sa komunidad po natin na sa tingin nila ay wala na silang pag-asa dahil wala na silang mga kakayanan para makapag-abroad or makapagtrabaho. Kaya sinasabi ko po sa inyo, bukas po ang pinto ng Task Force Kasanag International, TFK Elite 888 at TESDA para po sa inyo ang programang ito. Dahil po ito sa inisyatibo ng ating mahal na founder na si John J. Chong, kasama po ang ating consultant ng TESDA na si Renato de la Cruz. Kaya you are welcome po kahit saan ka man po ng panig ng Mindanao. Alright sir, mga ilan na po ang bilang ng mga member nyo ngayon? Doon lang sa Mindanao ha? Okay, sa Mindanao lang po nasa 5,000 na po halos ang miyembro sa buong Mindanao. Pero sa 5,000 na po iyan, dahil hindi pa nga nila narinig yung magandang balita ng TESDA at saka ng TFK, pilit po namin na i-share o ipaabot sa kanila para po itong mga miyembro po ito na natutulog ay magising at malaman po nila na may magandang balita na po na para sa miyembro ng Task Force Kasanag International. Yes sir, thank you so much. Yung hindi pa po member, paano lumapit ulit at anong number? Meron bang contact number? Or may website po ba tayo or Facebook account? Okay, sa hindi pa po miyembro ng Task Force Kasanag International, kagaya nga ng sabi ko na lahat po tayo ay welcome as long as po na yung pinapakita naman natin ng record sa ating pamahalaan ay maganda. Siguraduhin nyo lang po na wala po kayong mga anomalyang ginagawa dahil kayo po ay hindi welcome pag may mga hindi magandang ginagawa kayo sa ating komunidad. Pwede nyo po kaming i-contact, lalong-lalo na po sa page na po namin sa Facebook, sa Task Force Kasanag International
Mindanao Command. At andun po yung mga number po namin na pwede nyo po kami i-text or i-message. Kung saan man kayo na lugar, basta sa tingin nyo pwede kayong bumuo ng command sa lugar ninyo, i-contact nyo lang kami at kami po ay pupunta kung saan man kayo sa Mindanao. Alright, so ang ganda po ng good news na pakinggan natin si Sir at yun nga na malaki pang pag-asa para sa mga members na gusto pang mag-aral, yung may mga skills po. Libre din mo ba yun? Kasi siyempre TESDA and may scholarship pa para ganyan. So malawak yun Opo, talaga. Yeah, malawak pa. Ganito po. May naisip na po ba kayo na kurso ngayon na i-adapt? Okay, sige po. Actually po, si TESDA po ay may 352 courses po. Yes. Para po yan sa atin. So ngayon, kami po dito sa Mindanao, hindi po halos lahat na mga kurso po ng TESDA ay kaya po namin i-accommodate. Dahil kami po ay tinitingnan po namin kung ano po yung makakaya namin na pasilidad or kung sa bagay pa yung mga equipment na kaya sa ating facility or sa building na ating i-build. So, si TESDA at si Task Force Kasanag Elite 888 ay hindi lang po hanggang scholarship yung ibibigay niya sa iyo. Kundi ito pa po ang isa ka magandang balita. Pinaaral ka pa ni TESDA, libre, wala kang babayaran kahit na piso, bibigyan ka pa po ng 160 pesos per day. So magiging allowance mo po yun. So hindi ka lang pinaaral, may sahod ka pa po or may allowance ka pa na 160 per day. Depende po yun kung ilang buwan or ilang linggo yung gusto mong kukuning kurso. Kaya walang dahilan po. Wala pong dahilan na sabihin mo. Na mahirap ka, walang Exactly. pamasahe, walang ano. Baka naman may baon pa. Opo, talaga. Palugaw. Tsaka hindi lang po yun. Pag maganda pa po yung pinapakita mong performance sa kurso na pinili mo. Magaling kang magluto, magaling kang magmasahe, magaling kang mag-welding. Kung sa baga pa napakataas ang standard mo sa pinapakita mo, lalo na sa pag-assessment sa'yo. Ito pa po ang pinakamaganda. I-recommend ka pa ng TFK Elite 888 at ng TESDA kung gusto mo mag-abroad or magtrabaho dito sa lugar. Sila na mismo ang mag-recommend sa'yo na pwede kang magtrabaho sa kumpanya nila. Alright. Thank you so much po, sir. At Welcome. baka may pahabol ka pa, wala na? Ito na po ang pahabol ko na kung gusto nyo pong mabago ang inyong pamumuhay, sa tingin nyo ay wala ng pag-asa, andito po si TFK Elite 888 at TESDA para po sa inyo. Ito po ang ginagawa po namin, sakripisyo, walang inaantay na kapalit. Ito po ay para sa inyo, para sa inyong kinabukasan at sa ating susunod pa na henerasyon. Kaya ito po ang lagi ko sinasabi na handa po tayong matuto. Kung sino man ang makasama natin, sino man makausap natin, kailangan may matutunan tayo. We must always remember, learning is infinite. Yun lang po. Thank you so much po, sir. Yan, Montilla, Mindanao Commander ng Task Force Kasanag International. So, ini-invite ko lahat ng mga gusto pang pumasok sa aming organization. Napakalaking magiging tulong at bahagi kung kayo nandito sa aming organization dahil aside na magkaroon kayo ng mga charity at saka mga community services, pagkakaroon din kayo ng opportunity na makapasok sa aming scholarship program dahil sa partner namin ng TFK Elite with TESDA, makatulong para sa ating future generation, lalo-lalo na sa mga out of school youth na hindi pa pinag-aral at wala pang pera na pagpaaral. Ito na siguro ang panahon para kayo makapasok libre at meron pa kayong daily allowance. So inimbita namin kayo na sana maging part kayo ng Task Force Kasanag International. Yun lang po. Magandang hapon po sa lahat. Ito po si Francisco Havilis III. Ako po yung CMCO Director for Operations in Mindanao. As part of our job in Task Force Kasanag Incorporated, sinusulong po natin yung anti-criminality, anti-illegal drugs, anti-corruption and anti-terrorism. Partner po natin ang ARTA, partner po natin DILG, PNP, and AFP po.
sa pagsulong natin ng advokasya natin, pinipilit po natin yung pagiging malinis po, lalong-lalo na sa pagsisilbi sa gobyerno. Lahat po ng mga korap, hinahabol po natin yan ng walang pagod at walang takot. Dahil alam po natin na sa tama po tayo. Pinagugutan namin ng lakas yung berdugo ng mga korap sa Senado at Congress. Walang iba yung idol namin, Dr. John J. Chong Dihab, Dr. of Humanity. Si John J. Chong, ikaw po ang lakas namin. Magpapatuloy po yung paghapol namin at pagsugpo po sa mga katiwalian na nagtatrabaho sa gobyerno. Mabuhay tayong lahat, mabuhay po ang Task Force Kasanag Incorporated. Alright, so yan ang magandang balita sa mga members ng Task Force sa Kasanag Elite 88 na kung saan ay hatid sa inyo ng Healthy Blend 15-in-1 Herbal Coffee, ang kape na gustong-gusto ko. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Happy morning!